Hi guys, ako si Bert, 19 years old. Sa channel na ito, ihahain ko sa inyo ang mga kwento ng dilim, mga misteryo at kababalaghan na magpapatigil ng iyong hininga at baka magpahimbing ng takot sa gabi mo. Handa ka na ba harapin ang hindi mo nakikita sa dilim? Chapter, ang bahay na hindi naubos ang anino. Hindi dapat tinitirhan ang bahay sa dulo ng sitio malalim. Iyon ang unang babala na narinig ni Elena nung lumipat siya roon. Ngunit dahil wala na siyang mapuntahan, binaliwala niya ang mga bulong-bulong ng mga kapitbahay. Sa probinsya, sanay na siya sa mga pamahiin. Akala niya ay gawa-gawa lang ng takot. Ang bahay ay luma, gawa sa kahoy at yero, at halos kain na ng amag ang mga dingding. Ang bintana ay may rehas na kalawangin, at ang pinto ay may bakas ng sunog sa gilid, parang may nagtangkang tumakas noon. Magiging ayos din 'to, pulong niya sa sarili habang inilalapag ang gamit. Ngunit sa unang gabi pa lang may napansin na siyang kakaiba. Habang nag-aayos siya ng kama, napansin niyang mas marami ang anino kaysa sa ilaw. Kahit isa lang ang bombilya sa kisame, tila may 3 o 4 na aninong gumagalaw sa dingding. Mahahaba, baluktot, at hindi sumusunod sa galaw niya. Inakala niyang pagod lang siya, hanggang sa may aninong gumalaw kahit hindi siya gumagalaw. Napalingon si Elena sa likod niya. Wala. Tahimik ang buong bahay. Walang hangin, walang tunog ng kuliglig. Kahit ang orasan sa dingding ay biglang tumigil sa pagtiktak. 2:00 ng hating gabi. Biglang may narinig siyang pagkaluskos sa kisame. Parang may gumagapang. Mabagal. Mabigat. Sinundan iyon ng tunog ng kuko na kumakaskas sa kahoy. May pusa lang siguro, nanginginig niyang sabi. Ngunit may sumagot. Hindi boses ng tao, hindi rin hayop. Isang mahinang bulong na tila nanggagaling sa loob ng dingding. Bumalik ka. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Napaatras siya hanggang sa maramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Hindi siya lumilingon dahil alam niya walang ibang tao sa bahay at sa dingding sa harap niya, unti-unting dumami ang mga anino. 1, 2, 5, 10. Lahat sila ay nakatingin sa kanya at doon niya napagtanto ang bahay ay hindi bakante. Ito'y naghihintay. Kung gusto mo, pwede kong ituloy ang chapter na slalompi. Gawing series. Hindi natulog si Elena hanggang gabing yon. Naupo siya sa gilid ng kama, yakap ang tuhod, nakatitig sa mga aninong nakadikit pa rin sa dingding kahit patay na ang ilaw. Hindi sila gumagalaw, ngunit ramdam niyang gising sila. Bandang 3:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang orasan. Tik! Tak! Tik! Mabagal. Mali ang ritmo. Napatingin si Elena. Ang orasan na kanina'y sira, ngayon ay gumagana. Ngunit paurong ang ikot ng mga kamay. Kasabay nito, nagsimula ang mga bulong. Mahinang tinig, sabay-sabay na tila nagmumula sa likod ng dingding. Hindi ka dapat nandito. Hindi pa tapos, may utang ka. Tinakpan ni Elena ang taingan niya, ngunit mas lalong lumakas ang mga boses, parang nasa loob na ng ulo niya. Biglang may kumalabog sa kusina. Tumayo siya, nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit, bitbit ang flashlight. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang mesa, baligtad. Ang mga pinggan ay nakalatag sa sahig, ngunit walang basag. Sa gitna ng kusina, may nakaukit sa sahig gamit ang tila kuko. Elena, napaatras siya. Paano nila alam ang pangalan ko? Pabulong niyang tanong. Sumagot ang bahay. Mula sa kisame, may tumulo, hindi tubig, kundi itim na likido. Bumagsak ito sa sahig at unti-unting humubog sa anyo ng paa. Isa pa, may bumababa. Narinig niya ang mabagal na paglangit-ngit ng kahoy. Ang bawat hakbang ay parang dinadagan ang kanyang dibdib. Umalis ka na, sigaw niya. Tumawa ang boses. Malalim, pitak-pitak. Ngayon mo lang sinabi. Biglang namatay ang flashlight. Sa dilim, naramdaman ni Elena ang malamig na hininga sa kanyang batok. Kilalang-kilala ka namin, bulong ng nilalang. Ikaw ang susunod. At sa dingding sa harap niya, ang mga anino ay umangat mula sa pader. Humihiwalay, nagkakaroon ng hugis at palapit ng palapit. Sumigaw si Elena. At biglang nagliwanag ang buong bahay. Umaga na. Tahimik. Ngunit sa kanyang mga kamay, may bakas ng itim na marka, parang madali ring humawak sa kanya. At sa pinto ng bahay may bagong ukit, hindi ka na makaalis. Kung handa ka na, ituloy natin sa chapter 3. Sisimula na ang tunay na lihim ng bahay. Narito ang chapter 3. Dito na nagsisimulang mabunyag ang pinagmulan ng bahay. Um, ang mga nauna, hindi umalis si Elena ng bahay kinabukasan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya magawa. Tuwing lalapit siya sa pinto, bumibigat ang kanyang katawan, parang may humihila sa kanya pababa. Kapag hinahawakan niya ang doorknob, bigla itong naglalamig at ang paligid ay umiikot na parang nahihilo siya. Sa ikatlong tangka niyang lumabas, nakita niya ang salamin sa sala. May ibang refleksyon. Sa salamin si Elena ay nakangiti, ngunit ang totoong Elena ay hindi.
Ang refleksyon ay may maitim na mga mata at bahagyang nakatagilid ang ulo, parang nagmamasid. Hindi ikaw yan, pabulong niyang sabi. Ngumiti ang refleksyon. Hindi na, sagot nito, kasabay ng pagdikit ng palad sa loob ng salamin. Biglang pumutok ang salamin. Nang mawala ang mga bubog, may nakaluhod na mga tao sa sala. 3, 5, 7, hindi niya alam kung ilan. Lahat sila'y maputla, payat at may itim na marka sa mga kamay katulad ng sa kanya. Mga nauna, pulong ng isa. Isang babae ang lumapit, may hiwang lig, parang sinakal. Ako ang unang tumira rito, sabi nito, pinaikinti nito. Hindi kami umalis, hindi kami pinayagan. Bakit? Umiiyak na tanong ni Elena. Sabay-sabay silang tumingin sa kisame. Nagutom ang bahay. Biglang bumukas ang kisame, hindi tulad ng karaniwang butas, kundi parang bibig na may itim na gilagid at walang katapusang lalim. Bumaba ang mga anino dahan-dahan parang mga galamay. Bawat taon, paliwanag ng babae, kailangan ng bahay ng isa para manatiling buhay. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng marka sa kanyang mga kamay. Kumalat ito paakyat sa braso niya, parang ugat na itim. May paraan ba para makatakas? Tanong niya. Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, nagsalita ang isang batang lalaki, ang pinakabata sa kanila. May paraan, sabi niya, pero kailangan may kapalit. Biglang umuga ang buong bahay. Ang mga dingding ay tila humihinga, humihigpit, humahawak. At sa pinto ng bahay may kumatok. 1, 2, 3, may bagong dumarating. Napatingin si Elena sa pinto at unti-unti siyang napangiti. Kung gusto mo, pwede nating ituloy sa 4, Ang Kapalit, gawing full horror series, pang 30-60 minutes narration o mas twist ending. Sabihin mo lang 4. Narito ang Chapter 4. Ito na ang punto kung saan wala ng inosente. Chapter 4, Ang Kapalit. Hindi na natakot si Elena sa katok. Sa halip, may kakaibang gaan sa dibdib niya. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang mga itim na marka sa kanyang kamay ay umakyat na hanggang balikat, kumikibot na parang may sariling pulso. Kailangan mo nang magdesisyon, bulong ng babae na may hiwa sa lig. Kapag pumasok siya, wala nang bawian. Lumapit si Elena sa pinto. Sa bawat hakbang niya, mas nagiging malinaw ang tunog ng tibok. Hindi sa kanya, kundi sa mismong bahay. Ang dingding ay marahang humihigpit, parang yakap. Sinenyasan siya ng batang lalaki. Isa lang, tulad mo. Huminga ng malalim si Elena at binuksan ang pinto. Isang lalaking basa ng ulan ang nakatayo sa labas. Pagod ang mukha, may bitbit na bag at ang mga matay puno ng pag-asa. Pasensya na, sabi nito. Pwede po bang makituloy? Sabi nila walang nakatira rito. Napangiti si Elena ngunit hindi na iyon ang ngiti ng isang taong humihingi ng tulong. May nakatira, sagot niya. Pasok ka. Pagpasok ng lalaki, biglang nagsara ang pinto ng kusa. Namatay ang liwanag. Nawala ang tunog ng ulan. Sandali, hindi pa tapos magsalita ang lalaki nang magsimulang gumapang ang mga anino mula sa dingding. Hinila nila ang paa nito, ang braso, ang hininga. Sumigaw ang lalaki. Humiyaw. Nagdasal. Tumayo lang si Elena. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init. Hindi takot, kundi pagkakumpleto. Ang mga marka sa kanyang katawan ay unti-unting naglalaho. Salamat, bulong ng bahay. Tahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas muli ang ilaw. Wala nang lalaki, wala na rin mga nauna. Mag-isa na si Elena sa sala. Sa salamin, malinaw na ang kanyang refleksyon. Normal na ulit. Tao na ulit. Sa pinto may bagong ukit. Malaya ka na. Lumabas si Elena ng bahay habang sumisikat ang araw. Hindi na siya lumingon. Ngunit sa loob ng bahay, sa dingding ng sala, may bagong anino, nakaluhod, nanginginig at umiiyak. At sa labas ng sitio malalim, may karatulang biglang lumitaw, may bakanteng bahay. Kung gusto mo, Chapter V, ibang ending, mas masama o mas tragic, o gawin Chapter 5, ang hindi na nawawala umalis si Elena sa sitio malalim bago patuluyang uminit ang araw. Hindi siya hinabol ng anino, hindi siya pinigilan ng bahay, wala ring boses na bumubulong. Sa unang pagkataon matapos ang mahabang gabi, nakahinga siya ng maluwag. Lumipat siya sa bayan, bagong trabaho, bagong inuupahan, bagong pangalan sa mga papel. Pinilit niyang kalimutan ng lahat, ang mga dingding na humihinga, ang mamamatang walang anino, ang sigaw ng lalaking iniwan niya. At sa loob ng ilang linggo, nagtagumpay siya, hanggang sa isang gabi. Habang naghuhugas siya ng kamay-kamay sa banyo,